Gandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay mga katangian ng mga tauhan sa nobelang El Filibusterismo. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay mga katangian ng mga tauhan sa nobelang El Filibusterismo. Ang unang tauhan ay si Simon. Siya ang nagbabalik na si Juan Crisostomo Ibarra sa nobelang Noli Me Tangere. Siya ay kinikilala bilang isang mag-aalahas at siya ang pangunahing tauhan sa nobelang El Filibusterismo. Ang ikalawang tauhan naman ay si Basilio. Siya ay mula rin sa nobelang Noli Me Tangere. Siya ang kasintahan ni Huli, mag-aaral sa medisina. Kalaunan ay napapayag ni Simon na sumapi sa kanya. Ang ikatlong tauhan ay si Kapitan Tiago. Siya ay mula rin sa nobelang Noli Me Tangere. Siya ang kumupkop kay Basilio, ama-amahan ni Maria Clara, mayaman, ngunit nagkaroon ng magarang. At ang ikaapat naman ay si Isagani. Siya ang pamangkin ni Padre Florentino at kasintahan ni Paulita Gomez. Ang ikalimang tauhan sa akdang El Filibusterismo ay si Cabezang Tales, anak ni Tandang Celo, ama ni Lucia, Huli at ni Tano, ginipit ng mga pari sa pamamagitan ng pagbabayad ng malaking buwis. Sumunod na tauhan ay si Tandang Celo. Siya ang ama ni Cabezang Tales at lolo ni Huli. Ang sumunod naman na tauhan ay si Huli, anak ni Cabezang Tales, apo ni Tandang Celo, kasintahan ni Basilio, dahil hinalay ni Padre Camora. Ang sumunod naman ay si Kapitan General, kaibigan ni Simon na may pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Ang sumunod na tauhan ay ang mataas na kawani. Kagalang-galang tumutupad sa tungkulin, may paninindigan at may pananagutan. Ang sumunod ay si Don Timoteo Pelaez, ama ni Juanito Pelaez, naging kasanib ni Simon sa negosyo. Sumunod naman ay si Juanito Pelaez, pinakasalan ni Paulita Gomez sa bandang huli. Ang sumunod na tauhan ni si Paulita Gomez, naging kasintahan ni Isagani, na pangasawa ni Juanito Pelaez at pamangkin ni Doña Victorina. Ang sumunod na tauhan ay si Doña Victorina, tiya ni Paulita Gomez at asawa ni Don Tiburcio. Sumunod ay si Don Tiburcio. Pinagtaguan ang asawang si Doña Victorina, nagtungo kay Padre Florentino upang doon magtago. Sumunod, Ben Saib, isang mamamahayag na gumagawa ng sariling bersyon ng mga balita. Ang sumunod ay si Macaraig, isa sa mga nakikiisa sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Sumunod, Pekson, mag-aaral na nagbigay ng talumpati sa pansiteria, isa sa mga estudyanteng may hangaring magkaroon ng Akademya ng Wikang Kastila sa Pilipinas, ngunit hindi umaasang matutupad ang hangaring ito. Sumunod, Sandoval, Kastila na sumasang-ayon sa ipinaglalaban ng mga mag-aaral. Sumunod ay si Placido Penitente, estudyanteng nais ng tumigil sa pag-aaral, anak ni Cabezang Andang na taga Batangas, nilait ni Padre Milon nang wala itong maisagot sa kanyang klase sa pisika. Sumunod na tauhan ay si Tadeo, tamad na mag-aral, mahilig magdahilan na may sakit upang hindi makapasok sa paaralan. Ang sumunod ay si Padre Salvi, dating kura sa San Diego, pansamantalang nanungkulan sa Santa Clara, ang kumbento kung saan naroon si Maria Clara, malapit na kaalyado ng Kapitan General. Sumunod ay Padre Camora, paring kay Huli. Sumunod, Padre Fernandez, paring natatangi, may paninindigan, hindi nalulugod sa tiwaling gawain ng mga pinuno at kawani ng pamahalaan at ng mga kapwa niya praile. Sumunod ay si Padre Florentino, amain ni Isagani, Pilipinong pari na pinuntahan at nakausap ni Simon bago ito. Sumunod ay si Padre Irene,
paring nakikiisa sa pagtatatag ng Akademya ng Wikang Kastila. Narito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado pa kayo na magbasa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Katangian ng mga tauhan sa El Filibusterismo. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!